Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga ka-Orlenoynoy. Ngayon, may ano kasi sa akin, nag-comment sa baba na talakayin din natin din yung anxiety. Itong anxiety kasi, bali, ito yung anxiety na pag naano na sa atin to, nasama na sa acid reflux to, pag nagkaroon ka na nito, talagang ano na to, nakatakot na to, itong maramdaman natin. Ano ba yung anxiety? Itong anxiety kasi, ang tawag dito, ito yung takot, tsaka nervous. Yun yung mga bagay na kahit hindi totoo, pero sa sarili mo alam mo na totoo, pero sa isip mo lang yon, hindi totoong nangyayari yan. Yun ang anxiety na takot ka na. Example, takot ka ngayong ganitong oras, kasi ang oras na kasi yan na nagpapatunay na aatake na naman siya, parang inunahan mo na yung isip mo na matakot ka na kasi nga nagkaroon ka na ng anxiety. Yun ang ibig sabihin na anxiety ka na. Ano ba ang naramdaman ng anxiety? Yung naramdaman ng anxiety, yun yung sample, nahirapan ka maghinga, bigla kang matatakot niya kasi nga nagkaroon ka ng anxiety na nahirapan ka na maghinga. Pero pag acid reflux ka lang, sa isip mo lang yun yung takot, pero ang paghinga kaya naman natin hinga-hinga yun, pero sa isip kasi natin na takot na tayo, kaya minsan gusto nating magpadala sa ospital kasi nga anxiety tayo takot tayo na baka hindi na tayo makahinga Pero kung acid reflux ka, example, paulit-ulit na lang yung hirap mo sa paghinga, tapos nahirapan maghinga, tapos naka-recover ka, pagdating naman ng araw, nahirapan ka naman maghinga. Yun yung sabihin, anxiety yun na pag umatake sa'yo yan, matatakot ka kasi nagkaroon ka na ng anxiety. Katulad sa maglakad ka na nakikita mo yung parang humihina bigla yung katawan mo na walang lakas, tapos umaalon yung lupa na inuupuan mo ay nilalakaran mo. Yun ang mga anxiety tawag nun. Hindi totoo yun na nakikita mo na akala mo totoo. Kasi anxiety ka na Katulad naman sa may nag-usap na mga hindi maganda, matakot ka na nun. Kasi inunahan mo sa isip sa sarili mo na baka mangyari sa akin yan na gano'n na mga pangyayari na may madisgrasya, may na gano'n. Matakot ka na bigla kasi nga nag-anxiety ka na, ang sa isip mo, inunahan mo na baka yun ang mangyari sa akin. Yun yung mga anxiety na nangyayari. Pagkatapos, sobrang lamig ng buong katawan mo na, ba't ganito ang katawan ko? Bakit ang init ng katawan ko? Ganito. Yan, isa din yan nakapag-anxiety yan. Hindi totoo yan. Sa isip mo lang yun na ganyan ang nangyayari. Ganito naman. Pumunta ka sa isang maraming tao. May mga, example, nagla-live na mga kantahan. Ang pakiramdam mo niyan, dahil maingay, gusto mong lumabas, gusto mong umiwas doon sa lugar na yun kasi mahirapan ka maghinga, di ka mapakali. Ibig sabihin nun, anxiety nun, hindi totoo yun. Pero kung nanatili ka doon, mawawala yung takot mo nun. Pero kung nagpadala ka nun sa sarili mo na gusto mong umalis na doon, ibig sabihin nun, anxiety ka nun. Yun ang at yung nagkaroon ka ng acid reflux, tapos araw-araw mo binabantayan yung sarili mo kailan atake. Ngayon, aatake naman siya ngayong oras. Yun, anxiety yun. At saka anxiety din yun, yung hindi mo tinanggap yung nagkaroon ka ng sakit na ganito, na pakiramdam mo na sumasakit yung buong katawan mo, tapos lilipat naman dito sa kabila, lipat naman dito.
Yun ang ibig sabihin na anxiety, yung palipat-lipat. Pero ang acid reflux, sakit talaga totoo yung join mo. Yun, pero yung pakiramdam mo na palipat-lipat na lang yung sakit dito sa ulo, dito sa ano, palipat dito, ganito, dito, sa buong katawan. Tapos dito yung lakas ng kabog sa dibdib. Ang ibig sabihin yan, ano yan, iba yan, ano yan, yung nervous talaga yan yung dito. Maraming kumakabog yun dito. Yun ang nagkaroon ng nervous. Hindi anxiety yan, nervous yun. Yun ang tawag sa amin na kabuhi yan. Ang mga anxiety kasi, minsan pag kumain ka, tapos naramdaman mo na may bumara na dito, tapos ayaw mo nang kumain kasi ganun. Yun ang mga anxiety na naramdaman mo. Yung mga anxiety na, ang ibig sabihin ng anxiety, yun yung sobrang takot mo na inunahan mo sa sarili mo na ganito, yung example, inatake ka ng acid reflux, pwede ka naman hindi magpa-hospital noon dahil mayroon kang anxiety at natakot ka, baka atakihin ka kung ano-ano lang sa isip mo na, baka mamatay ako. Kaya ginawa ng iba, pupunta sa doktor kasi anxiety kasi yung ibig sabihin, yung sa isip nila, yun ang doktor ang magpapagaling sa kanila. Kaya pagdating sa doktor, mag-ano na sila, ma-relax na sila. Ganon yun yung mga anxiety na naramdaman mo na mga ano yan, mga naramdaman na kakaiba sa katawan mo na hindi naman naramdaman mo pero sa totoo hindi naman ganun talaga yung katawan natin. Bali lang yung anxiety dahil sa sobrang takot natin, umano tayo. Yung mga sa isip natin na negative, inano natin, parang pinapatulan natin yung negative na perceive natin kasi nga nagkaroon tayo ng anxiety. Pero kung labanan mo yon yung mga ganong klase, ibig sabihin nun, hindi ka pa nagkakaroon ng malalang anxiety yan. Ang malala kasi anxiety, iba na yun kasi ang isip kasi yan, ano na, parang ayaw mo nang mabuhay, nagkaroon ka ng ganitong sakit, parang hindi mo tanggap na walang gana sa buhay. Yun yung mga anxiety na gusto nang tapusin ang buhay, bakit nagkaganito, maraming tanong. Yun ang anxiety na mga isip, puro negative na lang yung nasa isip nila. Yun. Basta, ito lang sabihin ko, yung anxiety, yun ang nakikita natin na hindi naman totoo, pero sa isip natin, totoo. Pero maraming ano yan, kailangan pag nagkaroon tayo ng anxiety, ang isip talaga dito, labanan talaga natin yan. Kasi yan lang ang gamot sa anxiety. Walang yan, kundi tayo lang. Walang ibang tao na makagaling yan, kundi ikaw lang sa sarili mo. Kung paano mo i-handle, paano mo labanan para mawala yung takot sa sarili mo. Ganyan lang yung mga anxiety. Hanggang dito na lang mga acid reflux. Maraming salamat.